Yun, magandang araw po sa inyo lahat mga Paps, and welcome back sa ating munting channel, no? So bali, ito po yung continuation doon sa ating part 1 na video na pinutol natin, no? Kasi nga para hindi mahaba yung video natin. Bali, ito yung troubleshooting natin ngayon. Ito yung ginawa natin ng video na kinabitan natin ng 4 wires yung primary, kasi primary yung problema. Tapos nung magkaroon na ng supply na 12 volts yung secondary natin, is wala po siyang standby. So ito yung ito troubleshoot natin ngayon. So dito, ito pong unit na to, ayan, may naka-ready na po tayo. Yan, ito yung mga gamit natin, naka-ready na, kasi tap na po natin yan. Sinet up natin yan para maging mabilis yung video natin. So dito, yung meron lang is yung 12 volts at saka 5 volts. Ayan. So 12 volts presence yan. Tapos yung 5 volts natin, ayan. Ito yung 5 volts. So good. Yung wala is yung 3.3. Ito yung 3.3 sana sa may LDO na to. Tapos kunin nga natin yung flash. Ayan. Yung 3.3 ito dito sana sa may LDO na to. Ayan, so wala po siyang 3.3. Itong 1.2 switching po ang kailangan nito para lumabas. Wala pong switching. Ayan, 0 po siya. Tapos yung 1.8 natin, ito yung 1.8. So 0 po siya. Ayan. Pero itong mga LDO na to, meron po siyang supply na 5 volts. Pero ang problema nga lang is wala po siyang switching. Hindi po siya nakapag-switch. Ayan, meron po siya, Ayan, meron po siyang 5 volts. Bawat paa nito, ayan. So meron po siyang 5 volts. Dito, meron din siyang 5 volts. Ayan. Pero wala po siyang out. Wala po siyang out kasi wala po siyang switching. So ang gagawin natin ngayon is irerekta natin to para palabas natin yung standby. Tsaka para mapaandar natin yung unit. So dito, tingnan nyo, meron tayong wire. Ayan, meron tayong wire. Pag supply, i-inject natin to ng voltahe na 5 volts kasi kailangan to ng supply yung LDO na to para masupplyan ng 3.3. Pero magkakaroon ng out yung LDO na to, magsusupply dito sa may reg na to 1.8, tapos yung input niya is 3.3. Dapat magkakaroon ng 3.3 dito para palabas yung 1.8 at mag-switching yung ibang LDO dito para mapalabas yung mga supply. So tingnan natin dito yung 1.8, wala po siya. Yan, 0 po yung 1.8 natin. So gagawin natin, i-inject natin yung itong wire na to ng 5 volts para makalabas yung 3.3 para magka-supply yung 1.8. So tingnan natin, yan, injectan ko to galing dito sa may injector natin. Tapos tingnan nyo, lalabas yung standby natin dyan. So inject natin. Ayan. So yun, nagkailaw yung standby. Nagkailaw yung standby. So ipapoweran ni Dodoy. Poweran mo, Doy. Saglit, Doy. Pindutin mo yung button, Doy. Dyan sa may standby. Ayan. Pag nagkulay green yan, ayun, bumukas po yung backlight natin. So bumukas yung backlight, nag-power on, nagkulay green, so nag-power on yan. Napapower on yan kasi in-injectan natin ng voltahe ng 5 volts yung LDO na to para magkaroon ng supply yung reg natin yan para sa may 1.8. So nagkaroon na po to ng 3.3, tapos meron na po niyang 1.8. So tingnan natin dito kung nagka-display ba kasi nakahawak tayo nako, wait, ayan. So power on mga ulit ito Ayun. Bumukas ulit yung backlight. Angat natin. Ayun, yung BGL na logo. Ayun. Lumabas yung kanyang display. Wait lang. Nangangalay na ako. Bira, ang tagal ng start up. Ayun, nagkulay blue yung. Kita na ba yung signal na yan? Ayan, So medyo mahirap kasi nakaklip tayo yung kamay natin dito. Ayan. So gagawin natin ngayon, kasi hindi naman pwede natin isabay natin yung injector natin dito sa loob para pagana yung unit. Yung ibang technician dito, gumagamit sila ng supply dun sa may charger ng cellphone. Tapos nilagay dito sa loob ng unit para mapagana yung unit natin. Pero yung gagawin natin ngayon, hindi na tayo gagamit ng charger ng cellphone. Dito na lang tayo kukuha sa may 5 volts dito, yung steady 5 volts na yan. So diyan natin nirerekta yung
wire na to para masupplyan yung LDO dito para palabas yung ibang voltahe. Ayan. So tanggalin ko lang muna. Mamamatayan yung backlight natin, mamamatayan. Ayan. So yun. So ikakabit ko lang muna dito. Ayan, dito yung wire na to para masupplyan siya ng 5 volts. So saglit lang at connect lang muna natin yan. Yun, so continue po tayo, no. Ayan, ikabit na po natin dito yung jumper wire natin na yun, no? Dito sa may 5 volts na to, papunta dito sa may LDO na ito. Ito na ba yun? Ayan. So nakasaksak na rin yung unit natin. Ayan. Tapos papawiran natin to. Ayan. So dapat magkulay green. So nagkulay green siya. Hindi. Oo nga, nagkulay green. Bumukas yung backlight. Check natin kung mayroon na bang 1.8 dito. Ayun, meron na po siyang 1.8. Hindi. 1.8 nga kasi round off natin yan. 17.9, 1.794, so 1.8 po yan. Tapos yung 1.2 natin dito, ayun 1.2. So meron na po tayong 1.2 na nasukat dyan. And yung dito, ito sana is ano siya 3.3, pero nasukat natin 4.2. So kailangan natin dito is ano siya, babaan natin yung supply natin. Siguro gagamit tayo ng ano, back converter, no, yung step down na naman. Kasi sa tingin ko, hindi ako sigurado, pero sa tingin ko 3.3 yung kailangan. Kasi dito 3.3 yung papasok dito sa may sensor at saka button yung dito. Ayan, no. So kung check natin is yung lumabas 4.2. So siguro pwede lang to kasi kadalasan kasi yung sa button sa may sensor, yung pumapasok dyan is 3.8 tapos merong 5 volts. Ayan, siguro normal naman to kasi niraan po natin to ng matagal. Normal naman, hindi naman siya mainit, yung wala namang uminit dito sa may LDO na to. Ayan, normal po naman yung init niya. Yung MCU, normal din yung init natin. Ayan. So yung 4 wires natin, hindi pa natin na-secure, hindi pa natin na-arrange yan. So kasi hindi pa naman to final, for testing pa naman to kasi meron siyang ibang problema dito sa may mainboard niya, no. So ayan, so tingnan natin dito kung normal ba yung kanyang display. Wait, nakaabang yung tester natin, nabihira. Ayun, no, goods na goods. Ayan, labas yung no signal. So okay yung screen, walang problema. Ayan, so napagana natin sa ganung paraan. Wait, kasi meron ako nakita kapwa technician natin, gumamit sila ng charger ng cellphone para mapaandar. Siguro ito yung ganitong sitwasyon din, kulang ng supply yung LDO para magkaroon siya ng standby para paandar ulit yung unit, no. So sa atin, hindi na po na tayo gumamit ng charger. So kasi mapadagdag na naman yung ano, dagdag ng sa billing yun, at saka dagdag trabaho rin. So ginawa natin, nag-jumper na po tayo dun sa may source ng 5 volts. Kinonekta natin sa may LDO, tapos nag-normal ulit yung unit natin. Ayan. So hanggang dito lang siguro yung video natin kasi i-arrange ko pa yung 4 wires natin dito. Tapos final testing na tayo, no. Pero hindi na natin papakita yon. Sana kahit pa paano may nakuha kayo ideas ting ginawa ngayon, mga paps. So hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanonood, no. May God be with us always, and this is your service technician. See you in our next video. Bye bye.